Hello, we deserve. Hey, Miss Joey, magandang gabi. Hello. Malinaw po? Yes, malinaw. Go. Okay. So, regarding sa kung part... Yung tanong, naniniwala ka ba na kasama sa pangbubudol si Amy Marcos o hindi? Okay, ganito ko kasi tinitingnan yung sitwasyon eh. While it is true na kasama siya sa nag-kumbinse kay VP na tumakbo bilang running mate ni Bongbong, dun sa ginawa ni Bongbong ngayon, nung nanalo na sila, I'm 80% sure na wala siyang participation sa pangbubudol. Kasi in the first place, hindi nga siya nakakalapit, sabi niya, sa kapatid niya. And it seems to be true kasi parang halata talaga na malayo siya, si Amy, kay Lisa at saka kay Tambaloslos. So, yung sa pangbubudol, sa pag-target sa mga Dutertes and vloggers na align sa mga Duterte at saka sa mga alliance ng mga Duterte, malinaw na hindi siya part. Hindi ako naniniwala na hindi na parte si Amy Marcos sa pangbubudol in that sense. So naniniwala ako sa sincerity nung pag-endorso ni VP sa kanya. At naniniwala ako na makakatulong talaga siya. Di ba? Twice, one in the form of content na I trust Amy Marcos and the other one is yung sa stage ni Yorme. Correct. Sabi ni Dark, Miss Joey, no offense, let us not nobody's discounting. In fact, yun yung stand ko ever since. Na kung merong utang si Amy Marcos, kailangan niyang sabihin sa atin yung knowledge niya sa extent ng drug abuse ng kapatid niya. No one's discounting that darkness. I am not saying that we should stop asking. What I am saying is that concern is not pivotal for the Filipino people. Hindi siya pivotal. Lahat ng naalala niyo yung kwentuhan natin about dun sa survey na kung saan 98% ng mga 98% ng mga tinanong tungkol sa drug abuse ni BBM, they said, yeah, we have knowledge about it, yung sa drug issue ni Bongbong, ganyan. Whether naniniwala sila or hindi naniniwala, but they are saying na, yes, we've heard na merong issue si Bongbong tungkol sa kanyang drug abuse, ganyan. But at the same time, 70% or 80% of the people believe, at that time, ito, bago pa to tong election season, we made a content about that sa channel ko, i-review nyo na lang pabalik. In which they said na they believe na okay pa rin yung bansa, hindi pa rin siya sobrang lugmok na lugmok. At that point, ganun yung stand ng mga tao. Ganun. So that's just the reality. Yun yung galing sa embargoed survey. Ayun. So yun. So kung sa issue pa rin siya. It's just that, let us be real. How is the general population is accepting that circumstance, ganun. And I think yun, meron kasi yung pinaghuhugutan sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Sa tunay na buhay ng mga Pilipino, kahit ikaw may kapatid kang adik, sa totoo lang, ano gagawin mo sa kapatid mong adik? Sisipain mo lang ba palabas ng bahay nyo? Pababayaan? Hindi. Tinotolerate siya ng family. Ipaparehab, papagamot, ganyan-ganyan. Diba? Very likely, that's going to be the approach of a Filipino family kapag meron silang family member na drug addict. Diba? I mean, I'm not sugarcoating anything ha. Sinasabi ko lang as it is. Na yun eh. Yun talaga yung natural reaction ng mga ng mga Pilipino about that. Ayun. Anyway, so ano yung mga yung mga points mo na bakit ka hindi naniniwala? Hindi po ako naniniwala kasi si Amy Marcos hindi naman part nung current na pagpaplano, pag-execute ng mga plano, ganyan. Yes, part siya ng plano nung campaign period. Pero after election, ginanapan niya na yung kanyang tungkulin bilang isang senador. Nilahad mo na yan sa isang post na kung saan, sa isang post, sino bang naglahad nun? Si Tio Moreno yata, yung simula dun sa may EDCA sites, ganyan. Siya na yung bumanat dun sa mga ganun. And dagdag ko lang, Miss Joey, regarding dyan sa, bakit ito yung sinasabi ng mga tao. Bakit hindi niya sinasabi sa mga tao na adik yung kapatid niya? Well, ito yung katotohanan eh. Kahit sabihin niya, I mean, yeah, adik si Bongbong. Kumbaga parang anong katunayan na adik na si Bongbong? Hindi porke sinabi ng kapatid mo na adik ang kapatid niya, yun na yung katotohanan. Isa lang makakapagpatotoo na adik si Bongbong, hair follicle drug test. Okay? So wala ring weight eh. Kahit sabihin ni Amy, ang mangyayari lang nito, magiging
siblings battle na yung mangyayari kasi ano na eh. Tapos kumbaga mag-aaway na lang sila, yun na yung magiging stage, nag-aaway na Marcos, pangit din siya. Tignan. Kumbaga kung doon mapofocus, pangit. Dapat kung may magsasabi na adik si Bongbong, hindi dapat si Aimee. Dapat yung mismo. Yung resulta, yung scientific way to proving na isang adik ang isang tao. Oo, kung totoo yun o hindi. Or kasi tingin ko kung kunwari magsasalita si Aimee about sa drug abuse ng kapatid niya. Ang sasabihin nun ni Aimee, pwedeng sabihin ni Aimee na, well, alam ko may history talaga siya, ganyan-ganyan. And then ilahad niya kung ano yung mga efforts na ginawa niya in order to reform yung kapatid niya, i-rehab yung kapatid niya or whatsoever. Pagkatapos, at this point, syempre senior citizen na to si Bongbong, di ba? Parang may sarili naman siyang buhay. And is it reasonable na dapat makontrol ni Aimee yung activities ng kapatid niya ngayon? Hindi, I don't think so, hindi rin naman. So kumbaga parang they are in that sense, tama yung sinasabi talaga ni Inday na they are really two distinct and separate individuals. And ayun, so ay teka lang ha. Yung mga nakapila, wag kayong kapit lang kayo yung mga nakapila diyan ha. Kapit lang kayo. Explain ko lang very quick yung di ba sabi ko sa inyo pinag-isipan ko kung ano ba talaga, parang kasama kaya siya sa pangbubudol or whatever. Si Aimee kasi yung yung tipong talaga, yung she actually has one of the best political IQ. Na yung tipong kaya nga magkakasundo yan si GMA, si Aimee at saka si Inday sila, matataas yung mga political IQ nila. Magaling talagang politician. Ganon. And ang difference ni Aimee dun sa ibang mga politician is that she would consistently do her end of the bargain. She would consistently do her politics. Like, kung ano yung ginagawa niya dati, ganon rin naman talaga. Makikita mo talaga, meron naman talaga. Yun nga yung sinulat ni Tio Moreno na, kumbaga, yung foreign policy niya, hindi naman nagbago. Yung pag-call out niya doon sa mga insertions sa mga budgets, she was actually very consistent in doing so. Yung sa budget ng COMELEC, yung sinulat ni Dare to Ask, yung nag-run down siya ng mga ginawa ni Sen Aimee. When she called out the budget insertion ng COMELEC, dalawa sila nun ni Edsel Lagman, na merong 12 million na insertion dun sa COMELEC budget. That is in relation to the PI that they plan to do in 2023. Budget for 2024, tapos yung usap-usapan na yun was in 2023. Ganon. Tapos yung mga insertion sa AKAP, ganyan-ganyan. She's not, she's not perfect and she's not, I'm pretty sure meron ding agenda si Sen Aimee. It's just that, mas consistent siya dun sa politics niya kesa dun sa, kung ano yung, kumbaga yung, meron siyang, may dignidad yung politika niya, sa totoo lang, because of being consistent. In the same manner that I am giving credence to Rowena Guanzon. May dignidad yung politika nila. They are doing it in such a way na makita mo na principled yung mga stand. Ganon. So, if you're going to look at it objectively, I think you're going to see it. Kaso nga lang kasi, like for example, once is enough, two is too much. Ang tanong, naisahan ba kayo kasi talaga? Naisahan ba kayo kasi talaga? Kasi ang problem kasi parang a lot of people try to refuse to look at the political value of these politicians. Politicians are politicians, even Inday, even PRRD. So you have to look at the political value of each and every politician. Balik lang ako, yung whether or not kasama ba siya o hindi. Bakit ko naisip na hindi siya kasama? Kasi nga nung 2022, di ba magkaibigan na si Inday at saka si Aimee? Nung 2022, siya yung nagkumbinse sa kapatid niya na tumakbo ng vice president. A lot of people are angry at Aimee kasi siya ang nagkumbinse kay Inday na tumakbong vice president. Okay? Ngayon, Aimee being Aimee, of course, she wants the best for of both worlds. Ganyan. Siyempre, kapatid niya, kung magiging presidente yung kapatid niya, siguro iniisip niya that she would be in a better political space. Pagkatapos, ang vice president, yung kaibigan niya, si Inday Sara, it's a match made in heaven. It's the strongest political alliance ever. 'Di ba? It's the strongest political alliance ever, ganon. Ngayon, ang sabi, hindi binudol niyo si Inday because of that. Kasi Aimee yung nambudol, ganyan, ineme, ganon. At that point, magkaibigan na si Aimee at saka si Inday. And all they needed to do, at kasi nag-aano rin si Inday nagtatap rin siya sa survey at that time. Nagtatap na rin si Inday sa survey at that time. All she needed to do para mag-transfer lahat ng boto ni Inday to Bongbong Marcos is to endorse BBM. Pwede na niyang
pwede nang sabihin ni Inday, hindi, ano mo lang, endorse mo lang yung kapatid ko. Endorse mo lang yung kapatid ko. You stay in Davao, endorse mo lang yung kapatid ko. And you are gonna get the same result. Mananalo pa rin si BBM sa election. Maybe not as big, but it's definitely gonna yield similar results because all it takes is an endorsement of a Duterte para mag-boost yung voting ni BBM. 'Di ba? That could have been the budol way. 'Di ba? Na ang kukunin mo lang talaga yung political capital ni Inday Sara, ipa-endorse niya yung kapatid niya, then you stay in Davao. And Sara Duterte, being a Davao City Mayor, at kung ito talaga ang plano nila kay Inday Sara, it would have been easier para sa kapatid ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos na dikdikin si Inday Sara. Bakit pinilit pa ni Amy na tumakbo na Vice President si Inday? Kasi since si Inday tumakbo as Vice President, the entire Filipino nation now have skin in the game. Ibig sabihin, hindi na nila po pwedeng dikdikin si Inday Sara ng ganun-ganun lang because all of us voted Inday Sara in 2022. The pushback is nationwide. Pero kung hinayaan nila si Inday Sara, hindi, Inday, endorse mo na lang si BBM tapos you stay in Mindanao, in Davao City. If that is the situation, then they do all of this against Inday Sara, against the Duterte family. All of us here, the rest of the Philippines, except Davao City, except Mindanao perhaps, would be just watching what is going on. And ano kayong mangyayari? Ano lang tayo? Meron lang tayong lahat. Kasi hindi naman natin siya binoto eh. 'Di ba? So, I think kaya yung mga nagsasabi na I really felt that na parang so OA na yung hate. OA na yung hate. Parang feeling ko hindi na reasonable. Ganon. So ngayon, kaya nga pagsasabi niya na hindi kasi siya yung nagkumbinse. Pag hindi kinumbinse ni Amy Marcos si Inday na tumakbong Vice President, do you think that can stop whatever they are doing against Inday at this point? So, because of that pangungumbinse ni Senator Amy, I feel that when she did that, she's really coming from a good place. Na gusto niya, okay siya dun sa kapatid niya, at she really thought that Inday Sara is a good partner for nation building. Diba? Mabubudol ka na lang, ba't mo pa gagawing partner yan? Pag naging vice president yan, mas mahirap yung pushback. Diba? So, ayun, let's just parang be reasonable. Let's just put our kasi ang sa totoo lang ang na-offend ako, yung because of the choices of Inday, tapos yung parang sasabihan ng hindi magaganda si Inday na parang hindi niya alam yung ginagawa niya. That's really parang pagkatapos gusto niyo ipapasan sa kanya lahat ng responsibilidad dito sa Pilipinas. 'Di ba? Gusto niyo ipapasan sa kanya lahat ng mga responsibilidad sa Pilipinas. So parang I felt it's unfair. Hindi naman 'yun, parang you should leave a space. Ngayon, pagka kunwari, ang stand nyo nga hindi, no na talaga kasi once is enough. Ano nga yung once? Ano exactly yung once? Kasi eto yun yung once na sinasabi nyo, yung binudol ni Amy, si Inday, para tumakbo as Vice President. 'Di ba? So, ano yun? Ano yung na yun? Yun ba yung makukonsider nyo na once? Ayun, yun lang. So anyway, we deserve better. Meron ka pang gustong Meron po, alas na yun. Kadugtong po nung sinabi nyo. May speech si VP Inday niyan ng mga kasagsagan ng issue na yun, ng OVP, na kung hindi siya tumakbo bilang VP, kahit mayor siya ng Davao nung time na yun, hahabulin pa rin siya. Dahil alam ng mga kalaban niya sa politika na number one siyang kalaban ng kung sino man ang may ambisyon na maging president sa 2028. So mayor siya or VP siya, target siya. Yun yung inamin ni VP Inday doon sa isa niyang speech. Hanapin nyo na lang po. Maririnig nyo mismo sa kanya na kung hindi man ako tumakbong VP, kahit mayor ako ngayon, habol-habulin rin nila ako. Ayan. Kasi Inday Sara is is the present and the future. Correct. Ayun. May isa na lang po kay Senator Amy. Marami kasi pa rin hindi nakaka-appreciate dun sa mga ginagawa niya. And ito lang, sana maka-realize or something to ponder upon. Na si Senator Amy lang yung nag-iisang senator na hindi kayang ibuli ng administration kasi kapatid yun ng president. Kapatid siya, oo. Kasi nga kapatid siya. So parang hindi sila makatodo ng bonggang-bongga kay Amy kasi after all, kapatid pa rin niya ni BBM. Kaya peculiar yung situation ni Amy and we should capitalize on it. Kasi
While Aimee is parang yung feeling ng iba nagho-hold back siya and eme-eme yung mga kumbaga parang, hindi kasi niya tinotodo or ganyan-ganyan, parang yung mga kakampi nga natin hindi tumotodo, eh. 'Di ba? Buti nga ito may kurot-kurot, eh. Yung kakampi nga natin yung mga hindi nananampal, eh. 'Di ba? Yung mga kakampi nga natin hindi nananampal. Correct. Ayun. Eh, buti nga ito kumukurot-kurot pa. Ayun. So Sapak anyway, so nga nito, eh. ayun. So yung mga Tumatapak na. fool me once kasi hindi ko kasi talaga maintindihan yung basis. Ano yung first time na finul kayo? Ano yung first time na na-fool kayo ni Aimee? Ayun. So, yung mga Thankfully, gustong umakyat diyan to explain, kaya eto ang tagal-tagal ko na nagtatanong dito 'no, and, I felt na, ang tawag dito na kumbaga parang, wala talaga, eh, aside from your unreasonable, aside from conspiracy theory, and, even Daniel Long ha, sabi ko nga, eh, "O sige, ano yung basehan ninyo nga ng ano, ng galit niyo kay Aimee?" 'Di ba? Na ano yung basehan na bubudulin kayo ulit, 'di ba? Because everything is conjecture. Everything is conjecture. May mga agree ako na for example yung kailangang talagang gawin ni ano like yung, sa drug addiction nung kapatid niya, she has to speak up kasi yung mga tao rin naman nagre-request, eh. Yung mga tao rin naman nagre-request, gano'n. Lorna Rillela, oo nga, kung still no, bakit nga? Still no, hindi niyo naman ma-explain, yun yung problem, 'di ba? Ayun, still no, ganyan. Eh, bakit nga? Bakit nga? Hindi ko maintindihan. Yun yung hindi ko ma-gets. Ayun, so anyway yun lang yung andiyan na yung link, eto andito yung link, ayan. Anyway, we deserve better, meron ka pang gustong i-share para makapagbigay tayo ng ano? Wala na po. Pakitin na po natin yung no para marinig natin yung side nila. Thank you po. Bye-bye. Okay. Thank you, we deserve. Ayan. Okay, hello Karen. Good evening, Miss Joey. Ako na pala, nakikinig pala. Go, I'm almost no, ano. Pero, kasi naglalaro sa 60-40. But, nag-yes na lang ako for the reason na parang shield siya. Kasi vindictive tong government na to, eh. Antonio Maricel, huwag niyo po akong dinidiktahan sa sarili kong live, okay? Kasi nga, dahil nga, binoboljak niyo ng bonggang-bongga si Aimee, you make Inday Sara look bad. Is Inday Sara nga dalawang beses niya nang dinefend si Aimee. 'Di ba? Si Inday Sara nga dalawang beses niya nang dinefend si ano, eh, pagkatapos ayaw niyong bigyan ng wing room na dumiskarte si Inday Sara. Huwag niyo ko inuutusan sa sarili kong live, Diyos ko po naman. Ayun. Anyway, go Karen. Speechless. Nakaka-speechless po talaga pag ano. Yung mga nagko-comment. Parang, if we're gonna start an argument, we need to continue. Ako, dati, confused pa ako. Na naging, not because na-convince na ako dahil nagtatrabaho naman si Aimee or hindi I fully trusted her sa kabila ng mga nangyari. Yung rason ko kung bakit ako nakumbensing bumoto kay Aimee na lang is, una nga, shield siya. Kapatid siya, eh. So parang yan yung harang. Kasi alam natin kung gaano ka-vindictive tong governance na to. Pag nasa harap siya, parang, although ina-associate sa Aimee ngayon sa kidnapping ng Chinese na, sino ba yun? Si Aimee at saka si Harry Roque, yung ina-associate. Kaso, yung mga kwe ay present sa mga political rally ng Partido Federal ng Pilipinas, ng PFP. At saka, hindi, para sa akin, Ms. Joey, no, hindi man ako abogado, pag pictures lang, pictures by association, mahina. Walang bearing yun. Walang bearing, hindi masyadong malakas. At saka yung pangalawa, kung nakumbinsi talaga ako is the surveys. Although, sinasabi, mind conditioning yan, pang 13 siya, nandun na siya, malapit na siya. At saka, nakikita natin ngayon, kahit na, oo, may kasalanan siya na alam niya, may alam siya. Hindi ganun, para sa akin ha, hindi ganun ka-acceptable yung reason na, may mga rumors kasi half-brother lang niya. Let's say, kadugo lang niya, hindi niya kayang laglag in front of the Filipino nation. Pero hindi, para sa akin, hindi sapat yun kasi may alam siya, eh. Nakiusap pa nga niya noon kay PRRD, di ba? Na huwag i-expose sa PDLX. Yun yung and ang chismis is that may kapalit yun. So ngayon, kasi kung kunwari totoo yung ganun ha, totoo yung storya na yun, na nanikluhod daw, ganyan-ganyan. Kasi narinig ko na nga rin yung storya na yan, nanikluhod daw si Aimee para hindi boljakin yung kapatid niya. Pagkatapos merong palit ulo daw. May mga ganung story, ganun. Ang tanong,
why did PRRD allow it? Siguro ang iniisip ko parang pag nilalagay ko yung sarili ko kay PRRD, siguro tumatanaw siya ng utang na loob kay Amy sa pagtulong noong 2016 Amy. Para sisimplahan ko yung mga bagay-bagay, Miss Joey. I don't think so kasi si PRRD hindi naman talaga siya hot on the users. Hindi naman talaga siya hot on the users. Sabagay. Hot siya dun sa mga drug lords. Yun. Doon diba? na lang siya nagsalita na, ba't yun naman bobotong presidente yan, user yan. Parang doon na lang siya nag-comment sa kipanatbay na expose. Pero para sa akin, I just wanna be pragmatic. Siya yung malapit sa survey, siya yung close kay Ida. I'm sure she won't vote for yes sa impeachment. I just wanna make it simplified na si Inday yung gusto kong maging presidente. So, i-vote ko sa Amy kasi she will say no sa impeachment. Kasi yung iba, hindi ko alam. Although, yung mga arguments na, yung kakampi nga ni Nama Duterte, hindi masyadong nag-all out, because Amy is in the hotspot Siya yung kadugo, siya yung nag-endorse. She's in the spotlight. Para sa akin po, Miss Joey Parang yung responsibility to expose who really BBM is. Kasi hanggang ngayon, di ko pa rin masagot-sagot sa sarili ko. Ibalik natin yung mga years sa kabataan ni BBM. If that's true that he's using, why is he using? May pera sila Kasi para sa akin, Miss Joey, OFW, productive, hardworking, mahirap, pero nagsisikap. Sa dinami-dami ng pwedeng gawin sa buhay, why would you resort to that illness? Ang drug using kasi para sa akin is an illness Sakit siya, not just socio, but mentally. Let's just Karen, let's just parang box each and every issue. Okay. Wala namang problema dun Gusto pa rin nating magsalita si Amy tungkol sa drug addiction ng kapatid niya. Kasi she would be in better position than us to say something. So, walang problema diyan. Utang pa rin talaga yan ni Sen Amy na utang pa rin talaga yan ni Sen Amy na sabihin mo na rin i-share mo na rin yung nalalaman mo diyan sa kapatid mo, ganyan. Ngayon, siguro sa part ni Amy, syempre family member, hindi siya makakapagsalita ng harsh or whatsoever. Ngayon sa part natin, ang feeling natin, hindi, mamili ka, pamilya o bayan, ganyan. Politiko ka So, dapat magsalita ka, ganyan. Ganun yung sa kanya. Ngayon, she skipped on that opportunity para ipakita na mas uunahin niya yung na parang bigyan niya ng clarification yung bayan about it, ganyan. And she's really taking a hit on it. However, yung part kasi na yon, sa totoo lang, hindi siya yung for me hindi siya yung main event in all of this. Kasi unang-una hindi naman siya yung addict, ang addict yung kapatid niya si BBM. Ganon. And I think it's crazy na para gawin natin na siya yung tagabantay ni BBM. Kasi would you do that to your own brother and sister? Ang tanda na nito, Diyos ko po, senior citizen na si Bongbong. 'Di ba? Siya ba pa talaga yung magbabantay doon sa lifestyle at buhay ni Miss Joey Marcos? Mahal kita pero hindi ba mag-disagree? I would expose my brother or my sister kahit kadugoin. Kung ang kapalit nun is pera ng bayan, para sa bansa. Kasi naniniwala ako na Amy is responsible entirely because hindi, oo nga. Nandun na tayo, Karen. Wala tayong disagreement doon. Pinili nga ni Amy na gano'n. Na sa kanya, mas nanguna sa kanya, nakapatid pa rin niya si Bongbong Marcos. Pero, ngayon, kung kunwari, if she's going to say something about it na, hindi, kasi nag-addict yan dati, tas what would be the worst information that Amy can give on the drug addiction of Bongbong? Kasi parang magagamit siya, Miss Joey, noon kasi nung eleksyon, napapabalita kasi na nagpaparehab sa Germany at required siyang mag-sub ng negative results every week. So pwede niya sabihin na gumamit yan dati. Gumamit talaga yan dati. Okay, so what's gonna happen next? Ang hindi ko lang maintindihan, para sa akin, if after the exposure yun nga, nandun na tayo, pinili niya yung bayan. Yun yung demand niyo di ba? Pinili niya yung bayan. Sinabi niya, nag-drugs talaga, nag-addict talaga yan. Pinarehab ko pa nga yan. Kunwari sinabi ni Amy na gano'n. So what's gonna happen next? Ito lang yung hindi ko maintindihan in a Filipino. Ako kasi OFW na sa ibang bansa ako, hindi ako makapunta ng yun tinatanong ko lagi sa mga batikang abogado. If after Amy's expose, what's next? Meron bang recourse or resort tayo na may pwede ba tayong gawin besides ayoko ma-inciting to sedition besides aklas we have ito na presidente. Yun nga, wala tayong clue what's gonna happen next, di ba? Because at the end of the day, the drug addiction that will matter is the drug addiction that he is engaged now. Nagets nyo ba? Oo naman. The drug addiction that will matter on Bongbong Marcos is his drug addiction now. But I want to see the point, Miss Joey, on the question of his policy making and his decision making. Any normal person
yung normal na presidente, sa mga nangyayari ngayon, at sa mga ginagawa niya, or whoever speculations who's behind him, for me, it's not a normal public servant eh. Especially if you're the highest... Wait lang, Karen, ha? Wait lang, Karen. Ano muna tayo? Doon muna tayo dun sa, na parang, sige, hindi niya ni-reveal, pinili niya yung family niya. Okay, pinili niya yung family niya. Ngayon, pag nagsalita si Aimee tungkol sa drug addiction ng kapatid niya, it will give us, the Filipino people, it will satisfy yung clamor whether or not yung clamor natin to know more about sa drug addiction ng kapatid niya. Okay, kunwari sinabi ni Aimee, oo, drug addict talaga yan dati. Kaso ngayon, hindi ko naman alam kasi hindi ko naman yan na nakakasama ngayon eh. Kunwari yun yung sinabi ni Aimee. Ito po yung point ko, Ms. Joey. Ang kina-question ko na lang ngayon, after Aimee's expose, ito nga, anong pwede natin gawin besides yan yung pag-aaklas, na pwede tayong magdemanda ba na the president... Kasi, Karen, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito rin yung isa nating mali bilang audience of all of this. Okay? Sobrang dami ng patunay, sobrang dami ng circumstantial evidence pointing to Bongbong Marcos is not sober. Okay? Andyan si Cathy Binag, si Morales, ganyan-ganyan. Pagkatapos hindi pinagtatanggol ni Aimee na malinis yung kapatid niya, ganyan-ganyan. Ibig ko sabihin, kompletos recados ni, madami ni. Kasi hindi naman nagre-react yung mga tao eh. Tsaka yung questionable din yung decision making niya, Ms. Joey. Ang akin lang, ang point ko lang is, the only reason why BBM is still in his place now, na presidente pa rin siya, is because of Martin. Kasi pwede bang impeach yung... Hindi, wait, muna tayo sa drug addiction. Kasi nga yun yung premise eh, di ba? Yun yung premise. After Aimee's expose, may pwede bang magsampa na? Pwede siyang i-impeach? Kasi his decision making is questionable. Hindi gawain ng tinong tao. Everybody can do that. But why is it that? Yun ang pinagtatako. Why is it that? If hypothetically, if Aimee would expose, no, ang pinagtataka ko, why, yun nga, pag in-expose nga ni Aimee, ano yung extent ng expose niya? Parang nawawala ako. Ang point ko po is kasi, if Aimee can just say it, and then nakikita say what? Ano nga yung sasabihin niya? Ano nga yung sasabihin niya? Yes, addict na kapatid ko dati. Ganyan. Kaso ngayon, simula nung nanalo yan, hindi ko na alam kung anong lifestyle niyan. Kunwari, ganun yung ano niya. Kunwari, ganun yung sinabi. Kunyari, sorry po sa mga nakikinig, medyo napapatagal po. Yun lang naman yung, bear with me. If Aimee would expose that, if only a single Filipino, would you agree with me, Ms. Joey, na questionable yung mga decision making niya? Kasi pag hindi normal mental whether magsalita si Aimee o hindi, alam natin questionable ang decision making niya. Kaya nga pinagtatako ko, bakit not a single Filipino is doing something to exactly. Then what do you want Aimee to do? At least expose and correct yung i-ignore niya noon na ay gumagamit. Kasi yung tanong ko, Ms. Joey, sinong matinong tao na mag-endorse Karen, wait. Okay, ganito. Ano yung importante sa drug abuse ni Bongbong? Ito po kasi yung point ko. Ang importante sa drug abuse ni Bongbong, okay, kunwari nag-drugs si Bongbong nung kabataan niya, which is I think talaga nag-drugs talaga yun nung kabataan niya, ganyan. At saka yung mga mayayaman, I'm pretty sure nag-drugs yan nung mga kabataan nila, ganyan. What is the drug abuse that is unacceptable? The drug abuse that is unacceptable is kung yung drug abuse nangyari nung mga panahon na sila ay mga government officials. Do we agree on that? Kasi kung nag-drugs yun noong 70s, are you going to ding that person na nag-drugs noong 70s? Kasi ang point ko, kabataan niya yan, young, wild and free yan eh, nag-reform na eh. Kung ngayon hindi na yan nagda-drugs, hindi wala na yan, di ba? Yun nga yung chismis na nung election. Okay, so ngayon, what is the drug abuse that is unacceptable? Hindi acceptable sa akin is, kung normal kang tao, mabuti kang kapatid, alam mo na gumagamit, hindi mo endorse kasi pinaka-highest yan. Hindi mo siya hihikayatin na tumakbo. Kasi you're not just holding one life. You're holding 110 Filipino lives. At gumagamit ka, better endorse someone that's normal. Kahit hindi paano kung hindi nga addict at that time? Paano hindi nga addict at that time? Kasi nga, di ba yung chismis na sinasabi nyo na nanikluhod? Hindi nyo, yung mga chismis na sinasabi nyo na nanikluhod, ewan ko ha, pero yung pare-parehas na kwentong marites lang yung narinig natin tungkol dyan, na nanikluhod daw si Aimee kay PRRD para sagipin yung kapatid niya. When PRRD is dealing with drug users with family, yung mga tinotokhang ni PRRD, ano yung kondisyon ni PRRD parate sa mga kamag-anak na naninikluhod para hindi matokhang yung mga anak nila? What is the condition of PRRD?
i-rehab, right? I-rehab. Huwag nang gumamit. Wag gumamit. Ang kaso yun nga nangyari nga, Miss Joey, parang feeling ko relapse nga. O so, ibig sabihin, parang assertion mo na alam niya pagkatapos in-endorse pa rin niya Kaya nga sabi ko sa akin, ang utang dito ni Aimee, i-explain niya kung ano yung extent ng knowledge niya dyan. Yun nga yung point ko Nasana magsabi. Diba? Correct. Hindi mo pa po pwedeng sabihin, Karen, hindi ka po pwede pang mag-conclude na alam niyang addict. Paano nga kung nung time na yun, nirehab niya at inano niya, hindi naman addict at that time. At hindi naman siya, di ba? Ang problema kasi, Miss Joey, siya lang naman, parang sa chismis, siya lang naman ang parehab. People around him is not So, we do not know that anymore. Kasi hindi ko rin naman, wala rin naman talaga tayong alam to begin with. It doesn't make sense na, it doesn't make sense to speculate dun sa mga tao sa paligid niya. It doesn't matter. Ang subject matter is that it's Bongbong who is accused of drug abuse and that he is now the president. Ganon. Okay, ngayon, ang punto ko dito, Karen, is that, ang sa akin lang kasi, let us be reasonable. Kasi nga, nakikita niyo yung sinasabi ko, na sa totoo lang, yung galit nating lahat, most of it are based on conspiracy theory. Okay? It's based on conspiracy theory. Speculations and conjectures. We do not know for sure. Ang problema ko sa conspiracy theories, Miss Joey, nakikita kung how he behaves That concludes that lahat ng mga pagdududa natin, lahat ng mga bintang, lahat ng mga hindi natin, wala tayong hawak na ebidensya, is nagkakatotoo kasi hindi siya normal na presidente. Like what? Like why would you send a Filipino citizen out dahil politically kalaban mo lang sa pwesto? Like PR. Hindi wala siyang kinalaman sa conversation Karen. Hindi yun yung Hindi kasi kung sa akin, kung normal siya presidente, hindi siya normal. Yun na nga. Kaya normal. Okay, ganito. Okay? Kasi ginagawa nyo kasi yung drug abuse na end all and be all ng problema ng Pilipinas dito kay Bongbong Marcos sa totoo lang Yung issue ni Bongbong Marcos, whether he is a drug addict or not, okay? Sa totoo lang, it's just an aspect. Ang problem, a lot of Filipino people, lahat ng mga tao na nag-o-observe ng politics, you look at it as if yung drug issue ni Bongbong Marcos is the one that the one that will when solved, it is one that's going to change everything in the Philippines. I don't think so. Why? Okay, pakinggan niyo ako na mabuti at ito laging-lagi ko rin naman sinasabi. Sa totoo lang, while obligation talaga ni Bongbong Marcos na, I think he should still undergo a hair follicle test, ganyan-ganyan. And then, if he's found to be, positive, kailangan magkaroon siya ng mga neurological examination, MME, magkaroon ng to make sure that he's really fit to do the job. I am with that. Okay? I am with that. But here's another problem. Paano mo mag-negative? Kung nag-negative siya, ibig sabihin wala nang kasalanan si Bongbong? Of course not. Because we have to look at the Bongbong problem as a real problem that whether or not addict siya o hindi, problematic siyang presidente. Miss Joey, pwede po mag-disagree. Magagalit po ba kayo sa akin kung mag-disagree ako? Kasi wala naman pilitan dito. Mahal ko lang po, pero can I continue? Kahit sinong tanongin ngayon, pag sinasabi, paano pag nag-negative? Kasi nakikita physically yung health, nagmamanifest. Paano nga yung science, Karen? What if na? Yun yung lumabas. So, are you gonna end the discussion? Nagkukonek siya, kunyari. May balita din na isa na lang yung kidney. And the kaso nga lang yung test lumabas nag-negative. So, what's your We're talking hypothetical. Ito yung sinasabi ko, Karen. You are obsessed with the drug narrative. Because yun yung sinasabi ko. You are obsessed with the drug narrative. And sa totoo lang, it is eating up the real problems that we should deal with on Bongbong Marcos. Yung drug issue kay Bongbong Marcos is just an aspect of the problem. Is he fit enough to lead us? Okay? Because he's making all unreasonable decisions. Okay? Ngayon, kaya nga ang sa akin, while kailangan niyang gawin yan, because there are some legal steps on how to verify it na fit siya to lead us. Kailangan pa rin niyang mag-drug test kasi nga, pag nag-drug test siya at nag-positive siya, we can make further actions and ask the president to be certified na fit siya to lead. Kasi nga, addictus benedictus Ngayon, kung kunwari nag-negative, okay, pag nag-negative, ano suggestion mo dyan, Karen, that we are going to, parang hindi, kailangan yan, maraming ginawa yan na ganyan-ganyan. You are basically asking for all of us to dwell
doon sa issue ng drugs, which is hindi ko minimize yan it is an issue. What I am saying is that you have to contemporaneously consider other problem on the Bongbong leadership. The real problem is the bad decision making. Okay? The bad decision making, whether mag-positive siya sa drugs or mag-negative siya sa drugs, it is still a problem. So, you are misdirected doon sa hindi, kailangan nakafocus tayo pag nag-negative yan, dinugas yan. Ang nasa isip ko kasi, Miss Joey, ngayon, if yung health mo, kasi gumagamit ka, kasi nako-compare ko siya sa mga past na mga presidents. Wala yun. Ito yung point ko. Nandun na lang tayo sa positive siya, negative siya. Ang point ko kasi ito, I would assume na yung mga past na presidents, hindi yun addict. At ngayon, how would you know? Hindi natin alam. Ito nga yung point ko, Miss Joey. Hindi ka pwede mag-conclude ng gano'n. Hindi ka pwede mag-conclude ng gano'n. Hindi rin natin alam yun. In fact, si PRRD nag-fentanyl, it's just that it is a prescribed thing. Diba? It is a prescribed thing. Ito kasi yung point ko. Would you agree with me that this government is acting like a mafia? What's your point, Karen? Kasi nakikita nga, ang point ko is... So, ano connection nga nun sa drug abuse? Ito nga, kung yung health mo, hindi okay, yung decision making mo affected. Okay, so Karen, ito yung sinasabi ko sa'yo, again, you are obsessing on the drug issue. Ang sinasabi ko dito, he's acting like a mafia, okay? He's acting like an idiot. Whether or not there is a drug involved, he's still acting like an idiot. Huwag mong gawin na main driving force na kapalpakan ni BBM ay drugs lang. Baka naman kasi natural niya talagang tanga. Pwede rin yun. And it is equally damaging to the Filipino people. Na-mention ko yung mga dating president, Miss Joey, kasi hindi sila ganun katanga like ngayon. Kasi hindi silang nagda-drugs noon. I wanna assume that. Hindi, Karen, there's something wrong with your logic, okay? There's something wrong with your logic. Hindi nagkaroon ng issue, pero hindi rin natin alam. Okay? Hindi rin natin alam. Okay? Ito yung... Ngayon, kay BBM may issue. Okay? Ganito. Yung mga previous president, hindi natin alam yung talagang kalagayan nila tungkol sa substance abuse. We have no idea. Maliit yung chance that they would do the same, okay? That they would have an issue on drug abuse. But we do not know. We did not conduct drug test on them. Okay? Kay BBM, malaki yung chance na addict siya. Okay? Pero meron rin chance na baka hindi siya addict. Okay? What I am saying is that stop obsessing about it. Okay? While that is an important issue, pakinggan mo mabuti, Karen, while it is an important issue, you have to contemporaneously look at the other problem of the Philippines. The other problem is whether the palpak of this government is drug-driven or not, the kapalpakan is unacceptable. So, do not close it out na as if hindi, kaya lang pumapalpak yan dahil drug addict pala. Kasi nga, paano pag napahiya ka? Paano pag kunwari mali possibility na hindi pala siya addict? Hindi pala talaga siya addict. Tatanggapin mo na si BBM? That's my problem, Miss Joey. Nobody believes that he's not Hindi nga. It's not up to you. It's up to the proof later on na hindi nga rin mabigay ni BBM. Yun nga ang problema ko din. Kasi kahit wala tayong proof, nakikita. Ito lang yung point ko po, no? Lagi ko siyang nakukompare sa mga past kasi hindi ganito kalala. Pero mali nga yung comparison mo, Karen. It's the problem. Mali nga yung comparison mo. Kasi nga, nag-o-obsess yung kumbaga yung parang masyado kang obsessive doon na nagkaganito tayo dahil sa drugs. Kasi I wanna believe, Miss Joey, kung normal yung utak mo, you have the capacity to weigh things on how you will decide things. Kasi presidente ka eh. So it can only be possible na nag-drugs siya. Kaya nangyari. Yung laging post ng mga vloggers na mahirap mapagtripan ng addict. Kasi kung hindi ka gumagamit, yun yung problem natin, Karen. You're just looking at one area. You're not looking at the entire picture. Kasi nga, kaya nga meron tayong tinatawag na cover your ass. Hindi po pwedeng because of A, it's B all the time. Kasi B can be caused by C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ngayon, it doesn't change. Parehas pa rin tayo ng stand. Bongbong's leadership is still, palpak. Walang problema. Ang difference lang nating dalawa is this. I am not obsessing doon sa drug narrative na yon. Why? Bakit ko sinasabi na huwag kang mag-o-obsess doon? Kasi pag nag-obsess ka nga doon, hindi mo na makikita yung ibang problem dito sa kabila, which is more important to address. Nasasabi ko yan, Ms. Jowa, I'm not being close-minded. Nakukumpare ko kasi yung BBM sa ngayon at saka nung 2022 na nangangampanya. Dahil naririnig natin na nagpa-rehab siya sa Germany, linggo-linggo siyang nagpapa-test. Noon, pag sa debate, kahit i-seminay lang yun, parang I wanna assume na maayos naman yung mga sagot niya. Unlike ngayon, it's out of this world, I couldn't believe what happened.
I just don't wanna believe na dahil lang sa asawa niya, sa pinsan niya. Ano ang tawag dito, Karen, I think we have to stop this. Kasi kumbaga, parang ang nagiging priority mo is yung curiosity mo. Yung curiosity mo to be validated. Yun nga yung sinasabi ko. Yun yung problem sa atin as observers. We tend to obsess on certain story. Pagkatapos, we try to look at it as if na because of that, yan yung reason. Yan talaga yung we are trying to oversimplify everything. Okay? We try to oversimplify everything. So, hindi yan yung parang, hindi kasi kaya tayo nagkaganito dahil addict si BBM, ganyan-ganyan. Well, paano kung kunwari, ang nangyari pala, ang tawag dito, addict siya ng ganitong, merong mga araw na hindi siya addict, ganyan-ganyan. Will it change the fact na he's making bad decision? Will it change the fact na maraming taong nakapaligid sa kanya na mas ganid pa, na naganid din sa kapangyarihan? 'Di ba? Again, Karen, if it cannot be part of your equation, if it cannot be part of your thought process that drugs is just an aspect, hindi siya yung cause hindi siya yung main cause of everything, hindi siya yung sole cause of everything. There are so many aspects that you also have to consider. Then ayun nga, so kaya hindi niyo maiintindihan yung dynamics ng politics. Hindi ko lang naman sinasabi, Miss Joey, na drugs lang yung main aspect. I'm just saying na it's one. Kasi hindi ganyan yung pag-reason mo kanina. Yung pag-reason mo kanina. Kasi yung point ko kasi, kaya lang tayo nagkakaganito dahil addict siya, 'di ba? Well, partly nga yun sa akin. Kasi kung oo nga, yun naman pala, tanggap na naman pala na hindi na pala siya isa lang siya sa mga reason. Di dapat nagigets mo na yung sinasabi ko na do not obsess about it. Kasi look at the other reasons din. Diba? Look at the other factors din. If we're gonna ask every Filipino right now, naniniwala ka ba? It's in a song, it's in the rallies. If you're gonna ask, I think every Filipino right now, do you believe that he is normal? Nobody will agree, I think. Ang sinasabi ko lang, hindi lang yun. Yan yung sinasabi mo, nobody will agree. Yung mga ganyan, hindi rin yan totoo okay? While we are, the Duterte supporters is very likely to be the majority. Okay? Meron pa rin supporters yung mga yan. Meron pa rin mga naniniwala dyan sa mga yan. Doon pa lang medyo, we're not looking at things as it is. Kumbaga parang, hindi ganun na parang, you're going to ask all people, tingnan nyo kung normal ba si walang maniniwalang normal siya. Meron naniniwala. Inday Sara's confidence and trust rating is 61%. O di ibig sabihin, Bongbong Marcos has 25%. May 25% pa naniniwala sa kanya. If 61 less 39%, if 39% of the Filipinos still believe that is normal, Kasi yung pinanggagalingan ko lang kasi, hindi ko naman sinasabi na yun lang. Hindi nga. Pero ito yung problem, Karen. The first thing that you need to address is that you're always making sweeping statements. Hindi po. I disagree po. Boy, okay lang ba yun, Miss Joy? Ito yung point. Bawal dito. Hindi mo kaya magpaalam ka. Ano ba? I just wanna let it all out na kahit 39% po yung naniniwala, but I still wanna think some of it were paid kasi ayuda. Karen, hindi mo po yun yung result ng survey na to If you're going to attack the survey, attack the methodology and how it is processed. Diba? You cannot just say, no, I believe. Oh, that's just your belief. And if we're just, you can believe whatever that you want to believe. Kaso ang problema, if it cannot be substantiated, why do we have to listen to it? Kasi, di ba pag rally, Miss Joey, people will ask, bakit pa sila nag-attend, chismis na naman na biyan? Because ang mga maliit, wala nang direction kung yung point ko kasi parang already lost. Hindi na nalalabas na. Kasi, if we're gonna be on the argument na 39% may naniniwala pa rin, pag pumunta siya sa rally, may sumisipot pa rin. Tapos lumalabas sa chismis na it's not the same, Karen. It's not the same. Kung hindi man the same yung sa rallies or kung sa 39% na survey na may naniniwala pa rin sa kanya, ang point ko po kasi is hindi ko mag-grasp. Bakit kasi nga ayaw mo tingnan yung facts. Yun nga sinasabi ko, hindi mo mag-grasp kasi nga panay ka sweeping statement. Kasi ang iniisip ko, Miss Joey, bakit siya ganyan? Sa dami ng karumal-dumal na mga desisyon, parang kasi nga, ito nga, for the last time, Karen, kasi nga obsessed ka dun sa drugs narrative. You limit yourself dun sa drugs narrative. So kaya hindi mo talaga mag-grasp yung ibang part. Kasi you free yourself dun sa drugs narrative, you look at the other problem and attack the problem as it is. Sa dinami-dami
po kasi ng mga nakaraang presidente natin, based sa history, hindi naman ganito kalala magdesisyon ng isang pinuno kung maayos, kung normal pa mag-isip. Yun lang po siguro yung akin. We have a lot of presidents in the past. We have a lot may of mga decisions pagpapalin in the sila. past na Addictus Benedictus na decision din. Similarly, Kaya nga po as this bad is the as first this time. one. This is the first Karen. time na may controversy na ganyan. No. Yung sinasabi mo, this is the first time you cannot even substantiate it eh. Marami Hindi, tayong kasi- bad decision. Yung mga panahon nga ni Cory, mas parang malalapi. We are comparing But at the least Cory is not leadership an of addict po. the leadership of Bongbong Marcos sa leadership ni Pinoy. Ang kaibahan lang nung panahon ni Pinoy, we're not talking about drug abuse. So Hindi, parang kunyari sasabihin po, mo, Miss this is the first time. No, that's bullshit, Karen. Kunyari po, Miss Joey, sa isang kapalpakan, Hindi yun at least totoo. noon kay Cory at kay Pinoy, mananalo pa sa loto. Yun yung mga, ngayon, I don't know, hindi ko, medyo, pero salamat pa rin po, Miss Joey. Although, most of the issues and arguments here, we disagree. I'm not saying na close-minded ako. I'm still listening. Yung akin lang po, ito lang po yung point ko. Masyadong malala, to the point na, I couldn't, hindi ko siya maintindihan. I couldn't grasp. Na, kasi, kung normal, you have a moment or you have So ngayon nga, paano Kunyari nga, po, merong chance na normal. negative siya. Anong gagawin mo kung kunwari normal? Wala, mababaliw ka pa rin tayo isip. No, finake If we are in a fairy tale land, Ganyan, normal siya, ganun yung Kung gagawin mo. nag-negative siya sa test, kung if we are in a fairy tale land, lagi naman tayong nagdidrip. If we are in a fairy tale land, at kunyari normal na siya. But Karen, you still believe that you may be wrong, right? Oo Or do you naman. I think that wouldn't you are ask you absolutely po. right? I wouldn't ask Okay. you. Ako naman, Ms. Joey. Okay, so Pag-usap ako. since you are open enough that you may be wrong, okay? Since you believe, and that's a good start, okay, that you may be wrong, what are you going to do if in case you are proven to be wrong? If he is normal at negative siya, hindi siya ganito magdesisyon. Kasi may compassion, Miss Joey. Yung walang ano yung utak mo. Nakaandong pa rin ito, no? Hindi, kasi ganito yung point ko, Miss Joey. Dinideny mo pa rin. Okay. Hindi naman. Okay. Hindi ko naman dinideny. No, Karen, wait. Makinig ka. Dinideny mo pa rin. Tinanong kita, do you agree that you may be wrong? Yes. Okay, and that's a good start. You have an opening for your mistake, for your possible mistake. Okay, wait, Karen. Wait, Karen. Wait. I would Wait. Hindi, pinakinggan kita, Karen eh. Explain ko sa'yo kung bakit you're not broad enough to understand. Kasi nga, tinanong kita, okay, Addictus Benedictus si Bongbong Marcos. Yeah, there's a very big chance na Addictus Benedictus siya. Pero there's also a possibility na baka hindi siya addict. Okay? There's also a possibility na baka hindi siya addict. Hindi ko sinasabing hindi siya addict ha. Ibig sabihin, in life, there's always a chance that we may be mistaken. Okay? That's just life. That's just probability. Okay? Ngayon, maliit yon. Maliit talaga yung probability na yon. Okay? Ngayon, kung kunwari, for some reason, let us say, Bongbong Marcos was able to prove that he is not an addict. Okay? And your reply is that, no, I cannot believe that because kasi pag hindi ka normal, ganyan. The thing is, Joey, si Kat, yung problem. Bumabalik ka pa rin doon sa, no, I cannot be mistaken sa pagiging addict. The thing is, Joey, is, my question is, what are you going to do if you are faced with that kind of information? My answer to that po, the thing is, he can't because even a simple hair follicle test na entitled ang bawat tao malaman is he doesn't want to do it. Hindi nga eh. Pero naman, hindi ka naman nakikinig eh. Nakapag-prove nga, nag-hair follicle test pagkatapos nag-negative. Then I'm very glad that I'm wrong. I'm overwhelmingly thankful that I'm wrong. Okay lang po sa akin na mali ako. Basta hindi ka lang addict. Yun na lang po ang pang-ending ko na statement po. Maganda. Pasensya na po sa mga nanghihintay na feeling po ako magkamali, Miss Joey, para lang po magkaroon tayo ng presidente na it's not about being wrong, okay? Being wrong or being right, okay? Kasi hindi ko na siya maintindihan, Miss Joey. Hindi ko na talaga siya maintindihan yung presidente. Ako po, wala pong problema sa akin na mali ako. I would be glad. Magpapalit siya, magpapaparty pa ako. Magpasasabi pa ako kay PRRD, kay Inday, sorry. Hindi siya addict. Lagi, buong buhay ko pinaratahan ko or this is what you can do. No, because do not obsess on it and then bakbakan natin ng bakbakan si Bongbong Marcos sa mga mali niyang desisyon sa buhay niya. I am entitled to it, I think, Miss Joey. Diba? I have, kasi hindi ko siya maintindihan. Kasi sanay akong normal na tao yung kausap mo. Wala naman akong barkadang
Ano na yan, ang tawag dito, paulit-ulit na tayo, Karen. I think we are okay. Ganon. So, ano na yan, okay na. Let's move on to another speaker. Thank you po, Ms. I think Joey. we are Magandang okay. gabi. Bye-bye. I hope you review this, live para mas mag-grasp mo yung, yung napag-usapan. But anyway, ayun lang yun. Ang sa akin lang, stop obsessing dun sa, sa drugs narrative. And I think that's the problem, no? Kaya nga, tingnan mo, it's difficult to explain yung hatred kay Amy. It's difficult to explain yung mga kasi panay conjecture eh. Panay conjecture. Kasi nga, iniangkla mo lahat na ang kaputahan nitong bayan na ito ay dahil doon sa drug addiction ni Bongbong Marcos. Nasasali lang naman si Amy, Joey. While it is a problem, yun yung sinasabi ko, while it is a problem, there are so many things that are associated dito sa nangyayari sa atin ngayon, itong present na to. It's bigger than that. It's bigger than that. In fact, ang pinakamalaking problem dyan is that the Filipino people are actually very tolerant about it. That's one major problem. Wala naman kayong magagawa kung ang Congress hindi na magsusulong sa impeachment niya kasi Martin is there. Kaya nga walang kalaban si Martin. Yun ang conspiracy theory ko eh. Martin should be in Congress for him to stay as president. Ang akin lang po, nasa Amy, nasasali. Kasi no relation sa parang Karen, okay na tayo. Yung parang nagdadagdag kasi ng mga bagay na hindi kasama dun sa dun hindi, sa ang tanong ko lang si Miss Joey, bakit hindi pa siya na-impeach? Yun lang po. Walang number. Do you think if there is impeachment? Who do you think should file impeachment? Do you think if my number, Martin will parang magpo-progress yan if he's the speaker? Sorry? Pag kunyari, imposible po kasi may number tayo kasi exactly, we do not have number. Martin has number. He has 215 to be exact. May number po kasi si Martin kasi hawak niya yung pera. Lahat naman ng congressman nababayaran. Oh, what do you want to do? Yun na nga. Yun na nga ang point ko. He's still president because of Martin at hawak na lang yung pera. What does that something to do with what we are talking about earlier? We're talking about po why is kahit napapabalitang adik siya, why is he still in his position? Kasi yun ang tanong ko kanina, pwede bang sa Senado pa lang? Kasi nga acceptable sa Filipino at large. Okay, not only do sa Congress. Yan yung sinasabi ko eh. Okay? Acceptable nga siya. Acceptable siya sa Congress. Acceptable siya sa mga private citizens. I do, sorry Ms. Joey for the last time before ako magpaalam. I do wanna agree kasi your agreement does not conform. Your agreement or disagreement does not conform to the facts. Kasi kung sasabihin mo na hindi yan totoo, okay? Ang proof ko dyan, hindi nag-aalsa ang bayang Pilipinas just because addict siya. Yun ang katotohanan, Karen. Your agreement to that or your non-agreement to that has nothing to do with facts. No, sinabi din naman ni Duterte yan na huwag kayong mag-alsa kasi relax lang, there's a day of reckoning. I still wanna believe that. That's your question. Hindi, kasi ang sinasabi... so ngayon, ano problema mo nga exactly dun sa Hindi, sinasabi niyo po kasi people are accepting it eh. People are not, I think, I believe. I always believe. If people are not accepting it, okay? If people, at the most tolerated, yung acceptance is coming from the place of tolerance. Okay? So ngayon, sasabihin mo na hindi yan ina-accept. Kung di yan ina-accept, ba't nandiyan pa rin siya? Kasi ayaw mag-alsa ng Pilipino. Kasi nga, tino-tolerate. Kasi ayaw mag-alsa. Yung ayaw mag-alsa, that's tolerance. And that is where the acceptance is coming from. Karen. Hopeful sila sa 2028. Totoo naman yung sinasabi. Sarah, kung may 2028 pa, hopeful pa rin sila sa kung may darating. Exactly, you look forward. Kaya nga, huwag kang mag-obsess doon sa drugs. Kasi ang basa ko, Miss Joey, sa ngayon, before ako magpapaalam na po ako. Sorry, I keep disagreeing. Tapusin na natin to Karen. Let's give other people Sige po, thank you. Okay, thank you. Bye-bye.